sa salin ni Pangulong Duterte. Inilabas ito ng Akbayan Party List, yung mga makakaliwa na yan. Inilabas nila ito. O anong gusto nilang sabihin na since 2016, nung umupo si Pangulong Duterte bilang presidente, tumaas ng ilang porsyento? Ng 10 milyon yung kanyang salin, yung net worth niya. So nung 2016, siya ay at 27 million. Tumaas lang ng 1 milyon ng 2017. Tumaas ng from 2017 to 2018, tumaas naman ng 3 milyon. Nung 2018 to 2019, tumaas ng 2 milyon. Nung 2019 to 2020, tumaas ng 3 milyon. May or kulang-kulang 3 milyon. Tapos tumaas ulit ng 2 milyon. Tapos tumaas, hindi, bumaba pa nung 2022. Nung tagal gumastos pa siya. O, tingnan mo yung trend. Tumaas, nung bandang huli, bumaba. O, dito pinakikita nila na, yumaman siya nung naging presidente, kung di ba naman kayo mga tanga eh. Paano naman hindi ayaman yan? 400,000 ang sweldo niyang buwan. O, syempre, magkano yun sa isang taon? Sa 10 buwan, 4 na milyon yan, kung di ba naman kayo mga bobo. O, 4 na milyon at kulang-kulang 5 milyon yan, taon-taon. Putangin na ninyo, imagine ninyo meron siyang 5 milyon nung 2016. Pero ang itinaas ng salin niya nung 2017, 1 milyon lang. Anong ginawa mo? Pangulong Duterte, doon sa other 4 million. O, ayan, palagay ko, itunulong niya sa tao yan. Mga tarantado kayo. Oh, so ibig sabihin sa loob ng from 26, imagine mo pag presidente ka, libre lahat, libre ang pagkain, bahay, kuryente, tubig, pamasahe, wala kang gagastusin. So dapat itong si Pangulong Duterte talaga tumaas ng sweldo niya. Dapat from 2016 to 2017, from 27 dapat 32 million na yung net worth niya noong 2017. And so on and so forth. Dahil nga 5 milyon taon-taon yan, in 6 years, ilan yan? Oh, yung 5 million in 6 years. 30 million yan, mga gago. So, dapat from 27 million, kung sweldo lang niya pag-uusapan, noong 2022, dapat meron na siyang, magkano? Meron na siyang mga 60 million, mga tarantado. Oh, so, ibig sabihin ito si Pangulong Duterte hindi magnanakaw. Ipinakita lang ng Akbayan Party List na hindi magnanakaw. Itong si Pangulong Duterte. At yun nga din yung sinasabi natin na itong mga putang ina nito, sinasabi na si Inday Sara daw magnanakaw. Mga gago ba kayo? Joy nga lang ang binigay sa atin ng OVP nung nagpa-raffle. Tapos sasabihin nyo nakawatan yan. Sabihin nyo magnanakaw. Si Sara gold bar binigay niyan. Mga hudas talaga kayo. So ayan, makikita ninyo mga bossing, itong si Pangulong Duterte, hindi talaga siya sindikato. Hindi talaga siya sinungaling. Saan sinasabi nito ni Trillanes na drug lord daw to? Oh, hindi ba nakita nyo to? Si Pangulong Duterte, very simple to. Ang bahay nito is the same house. Nung siya ay pumunta ng Malacanang, pag-uwi niya, hindi nadagdagan ng kwarto, hindi nadagdagan ng pako. Hindi napinturahan ng bago. Oh, si Pangulong Duterte, ang sasakyan niya, ganun pa rin, pick up pa din. Walang Mercedes-Benz siya. Mabuti pa yung mga Diskaya. Napakarami mga luxury vehicle. Pero si Pangulong Duterte, wala. O, ganyan, kalupit yan. Kaya bobo kayo. O, ito si Bongbong. Tingnan nyo salin niya. Putang ina niyan. Mula 2005, nung siya ay naging gobernador yata yan eh. Nung siya naging lingkod bayan. Tingnan niyo kung gaano naging kataas. From 2016, meron lang siyang 619 million. Oh, ngayon 2024, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9 years after, puta 1.375 billion na naging bilyonaryo yung hayop. Saan ka mo makakita? Oh. Ganyan na siya kayaman ngayon. Sigurado hindi pa natin nabibilang yung ilang bilyon kasi 1 billion lang to eh. Sabi ni Zaldico may 56 billion na kinita itong si Bongbong Marcos, 56 billion na kinita mula flood control project in 1 year. So katarantaduan tong 1.375, kalokohan yan. Oo, idagdag mo yung 59 billion plus yung iba pang mga kinikita niyan sa mga kontrata ng Pilipinas. Again, that's just flood control ha. Yung sinasabing 56 billion ni Zaldico is just flood control. Meron pa silang kita sa DepEd, Department of Agrarian Reform, sa DANR, lahat yan ng ahensya ng gobyerno. Basta may proyekto na pinasok yan, may kita yung mga yan. It's just the tip of the iceberg ang yung flood control system. Kalokohan yan. Niwala kayo dyan. O, so ayan, nakita nyo, di ba? Kakapal ng mga mukha nyo. Tapos gusto nyong paniwalain ng taong bayan na mga matitino kayong mga hudas kayo.